Okay, tayo na magsisimula. Yan na. Start na. Tayo na pong mag-start Magdala ba sa Pastor para Ronald? sa ating Nandyan na. devotion para sa araw ng June 14, 2020. Basahin na mo. Lapit ka. Mahina. Wait lang. Ulit. Mahina para sa akin. Ayan. Lapit ka sa mic mo. Yan. Yan, okay na? Yan, okay na, pare. Yan, okay na. Pare Mutli. Okay na. Okay na. So yun, tayo na mag-start para sa ating devotion para sa araw ng June 14, 2020. Ang ating scripture for today ay matatagpuan sa Mark chapter 9 verse 42 to 47. Speech mode talk. Messenger 001 column 2. Play clip 1 clickable button play clip. Speech mode off. Home button. Home screen page area 3. Apps screen page area 3. Page look smart tools team talk cash. Messenger 12 Messenger edit box. Choose tape open mark 940 NASD whoever causes one of these little ones leave the system with a heavy no sound around his neck he has to see if your hand causes a stumble cut it off it is better to enter life crippled and having your hand so go to hell to the unquenchable fire there worms not die the fire is not quenched if your causes a stumble cut it off it is better to enter life lame and having your feet to be cast into hell there worms not die the fire is not quenched if your causes a stumble throws out it is better to enter not one eye and having lies to be cast hell 4 list 43 choose photo recent button 1 lie home search recent button. Ayun, maraming salamat sa ating scripture for today and dako na tayo para sa ating opening prayer. Lord, maraming salamat para sa araw na to dahil nagkasama-sama na naman po kami upang pagbulay-bulayan ng iyong salita. Lord, salamat po sa gabi nito na isa na namang mensahe mo ang magre-remind sa amin o magbibigay ng aral sa amin na magmumula sa inyong instrumento na si Pastor Leonard. Lord, maraming salamat po and ito po yung aming sangot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako na tayo sa ating opening song. Ang aking kakantahin ay Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Call out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Ayun, dako na tayo para sa ating topic for today na pangunguna ni Pastor Reynold Malinaw. Hello, good evening. Good evening po. Okay, start tayo. Maraming salamat muli sa oras na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos para sa pagbubulay-bulay ng kaniyang mga salita. May naririnig ba kayong hangin? Wala naman. Wala naman po. Wala naman, no? Meron? Dali ayusin ko lang. Okay, wala na. Sige Okay po, na po. Start tayo. Sa gabing ito, nagpapasalamat tayo sa kanyang mga salita. Itong passage na ito ay kailangang handle it with care, no? Hindi ito basta-basta. Hindi ito basta lang ituturo ng isang tao na magsasalaysay ayon sa pagkakabigkas ng mga salita. Kung ating bibigyan pansin ang mga pangusap dito, nakakatakot, no? Sa isang salita, nakakatakot siya dahil ito ay pumapaloob sa paghatol at sa challenge, no? Paghatol at paghamon. So napakahalagang bigyan pansin natin ang salitang ito, ang paghatol at ang paghamon. Kung ating tingnan dito sa mga talantang nabasa kanina, napakabigat po, no? Basahin ko po sa inyo, no? Meron dito ako sa may laptop. Gusto kong basahin ulit, no? Sabi dito, bigyan natin ng pansin. 32. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. Okay. Kung titingnan natin dito, matindi ang ginamit ng Panginoong Jesucristo na pangungusap. Kung magiging sanhi ang sinuman ng pagkakasala ng iba, ang bawat bahagi ng ating katawan, mas mabuti, sabi niya, bibitinan ng gilingang bato sa liig at ihagis sa dagat. Kung mapapansin ninyo, ang pagdidescribe sa sinabing tao na gumagawa ng mga bagay na ikakasanhi ng pagkakasala ng iba, ay mabuti pang itapon siya sa dagat na may may nakabiting gilingan. Kung gilingang bato ang pag-uusapan natin, napakabigat nito. Grabe to. At ako mismo, nung ako ay bata-bata pa, gumagawa kami ng nanay ko ng puto at itong ginagamit namin para gilingin ang bigas sa pamamagitan nitong gilingang bato. At napakabigat nito. Oo, kayang buhatin ng isa, pero kailangan ng saklolo para mas madaling buhatin. So mabigat talaga siya. Kaya kaya kanyang ilubog kapag inihagis ka sa karagatan o sa dagat. Talagang lulubog ka. Mabilis ang pagbulusok doon sa ilalim ng
karagatan. Sabi pa rito, kung ang kamay mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti ang magkaroon buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na pupunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Tingnan nyo mabuti. Matindi yun, no? Kung isang kamay mo naging sanhi ng pagkakasala, hindi ito literal. Huwag nating gawing literal ang pangungusap ng Panginoon. Ito ay pagbibigay lamang diin ni Jesus Christ sa isang katotohanan na huwag nating gamitin ang anumang bahagi ng ating kamay, kaliwa man o kanan. Kamay, kaliwa man o kanan sa pagkakasala. Sa binibigyan lamang diin para sa Panginoong Yesus, para sa Panginoong Yesus, dapat sa kanya ang karapat dapat sa kanya ay ginagamit natin ay ginagamit bilang mga tagalangit, bilang mga tagalangit. Naririnig pa ba ako? Nag-e-echo eh. Naririnig pa ba ako? Nag-e-echo eh. Sige, tuloy ko lang ha kahit nag-e-echo. Sige, tuloy ko lang ha kahit nag-e-echo ako. Kung mapapansin ninyo, ang pagdi-describe sa impyerno, hindi namamatay ang apoy doon. At totoo naman 'yon. At totoo lamang sabihin na maging maingat tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Ipinapakita ni Hesukristo ang isang katotohanan na meron talagang hatol, sa ating mga ginagawa, sa ating mga ginagawa. At siya ang hahatol. At meron din namang challenge. No. At meron din namang challenge. No. May dapat nating bigyan ng pansin. Na dapat nating bigyan ng pansin. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ ang ibig sabihin ni Jesus Christ sa mga katagang ito. Bigyan pa natin ng pansin. Binigyan din pansin ang paa. Binigyan din pansin ang paa. Ganun din, putulin din kung nagiging sanhi ng pagkakasala. Sa 47, pati ang mata. Dukutin daw ang isang mata. Hindi namamatay doon. Oo, that apoy. Sabi pa rito sa verse 49, napakahalagang talata. Sapagkat, bibigyan natin ng diin yan mamaya. Bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Okay. Itong mga katagang ito ng ating Panginoong Kristo, kung mapapansin ninyo, i-describe ng Panginoong Diyos ang tungkol sa ating buhay na kung saan ay binibigyan ng Diyos ng hamon at binigyan din ng Diyos ng hatol. Na-mention ang kamay, ang mga paa, at ang mga mata. Kung titingnan niyong mabuti, ang mga kamay ay ginagamit natin sa paggawa at sa pagpunta sa lugar, ginagamit naman natin ang ating mga paa. At para makakilos tayo ng maayos, meron tayong mga mata. Bagamat tayo ay mga VI, no? Mga VI man tayo, gumawa pa rin ng Diyos ng kaparaanan na tayo ay makakilos ng maayos. So kumikilos pa rin tayo. Meron tayong mga kamay at mga paa. Kung makikita ninyo sa kabuuan ng mga talata, ipinapakita lamang ni Hesukristo na pagdating ng panahon, meron talagang paghatol na magaganap. 100% yon. May paghatol na magaganap. Ganun pa man, isa itong babala upang hindi tayo matakot, ito'y babala upang tayo ay magsipaghanda. Ulitin ko, ito ay babala hindi para tayo ay matakot, ito ay babala upang tayo maging handa pagdating ng panahong iyon.
Kaya nga sabi, di ba, ipinapadaan tayo sa mga pagsubok. Ang ating pananampalataya ay katulad ng isang ginto na ipinaparaan sa apoy upang makita kung gaano tayo katotoo. Kaya naman sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano sa mundong ito, tandaan natin yang dalawang bagay na yan na ating binigyan ng pansin. Sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating paglalakbay sa mundong ito, may paghatol. Ika nga, pagdating ng panahon, sabi sa Corinthians, haharap tayo sa hukuman. Hukuman ng Panginoong Jesucristo ang lahat sa atin. Diba? Sabi pa ni Jesucristo, pagdating ng panahon, ang mga kambing sa kabilang side at ang mga tupa sa kabilang side. I-describe ang mga kambing na oo, may paniniwala sa Diyos pero hindi makatotohanan. Gumagawa, tumutulong, nagpapagaling ang mga taong ito pero hindi tulad sa kambing, kapahamakan pa rin ang kanilang pupuntahan. Bakit? Dahil mali ang motibo ng kanilang mga paggawa. Pero ang mga tupa sa kabila, ito yung mga taong nagpigil sa sarili, nagpakumbaba, gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, nagtitiis hanggang wakas, at ito yung mga taong pinaghahandaan talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Paghantol at paghamon. Kumusta ang ating kalagayan ngayon? Kumusta ang ating buhay bilang mga Kristiyano naglalakbay sa mundong ito? Nakahanda ka ba sa pagdating ng panahon ng paghatol ng Diyos? Ang mga babalaba na sinabi ni Jesucristo noon at hanggang ngayon ay nababasa sa magitan ng mga preachers, sa magitan ng mga pastors, mga nagdi-devotion. Ipinapahayag ang mga babala, hindi para tayo takutin, kundi para magbunsod sa atin ng pagsasahanda. Binibigyan ba natin ito ng pansin? Pinapahalagahan ba natin ito? Ngayon, sa paghamon naman ng Panginoong Jesucristo, ang daming paghamon na maririnig natin. Sa ating mga talatang binasa, ang hamon sa atin, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasalan ng iba. Huwag tayong titingnan ng iba na tutularan ng ating masamang gawa. Ang hamon dito, tigilan na, tapusin na kung may mga bagay tayo sa buhay natin na kailangang ihinto na, huwag nang gawin pa, sapagkat ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa mga taong tumutugon, nagpapakumbaba, sumusunod, ginagawa kung ano yung nararapat. Mapapangiti natin ang Diyos kapag pinakinggan natin ang hamon niya sa atin. Ang hamon niya, huwag nating hayaan ng ating buhay ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Huwag nating hayaan ng ating mga ginagawa ay para sa kawalan, kundi gawin natin ng mga bagay ng may kabuluhan. Gamitin natin ang bawat bahagi ng ating katawan ayon sa kanyang kaluwalhatian at kaluguran. Ayon sa Romans chapter 6, verse 12 to 14 to 15, ipinapakita doon na ihandog natin sa Diyos ang bawat bahagi ng ating katawan at gamitin ito para sa kanyang kaluguran. Paghamon at paghatol, ito ay mensahe na hindi nagsasabing tayo tinatakot ng Diyos. Sinasabi ni Jesucristo ang katotohanan upang maging aware tayo. Lalo ngayon, sa dinaranas nating pandemya, hindi ito nagdudulot sa atin ng takot because binibigyan natin ng pansin ng katotohanan. Tayo'y nakaugnay sa Diyos at darating ang panahon na lahat ng ito'y mawawala din at haharap tayo. Pero anong ginagawa natin? Ginagawa ba natin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos? Ang mga kamay, mga paang ito, ang mga kamay natin, ginagamit ba natin para sa ikabubuti ng ating kapwa, ikabubuti ng sarili mo mismo, ikabubuti ng iyong buhay sa hinaharap? Yung mga paa mo, saan ba pumupunta yan? Ang pinupuntahan mo ba ay mga lugar na makapagbigay ng kaluguran sa Diyos? Ang mga lugar na kung saan ay pagpapalain ng iba sa magitan ng buhay mo? Bagamat wala kang mga mata ngayon, o sino man sa inyo na may mata pa rito, remaining sight,
Saan mo ginagamit yan? Gamitin mo yan para sa kaluguran ng Panginoon. So sa gabing ito, dalawang bagay ang ating binigyan ng pansin, ang paghatol at ang paghamon na hindi natin dapat baliwalain. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo ngayong gabing ito na binigyan po namin ng pansin. Nawa o Diyos, itinatanim sa aming puso't isipan. Nawa nga po ay nahandle namin ito with care upang sa ganon ang bawat sa puso amin, sa halip na matakot, ito ay nagdulot sa amin ng lakas ng loob upang paghandaan ang darating na paghatol ng Panginoon. Salamat po sa mga challenges para sa paghakbang namin sa ikabubuti ng aming mga sarili at ikabubuti rin ng iba upang sa ganun ikaw ay patuloy na mabigyan ng kaluguran. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy nagpapaalala sa amin at nagbibigay ng mga katuruan na kung saan ay mapapakinabangan namin para sa iyong kaluwalhatian. Salamat nga po sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen and Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat sa Welcome po, salita welcome. ng Panginoon. Purihin ang Panginoon po. Dako na tayo para sa ating sharing time. So, since ako muna yung mauna, no? So, hindi pala dapat tayo matakot sa ating narinig na verse na tungkol sa mga narinig natin kanina, no? Bagkus, kailangan nating maging handa, maging aware kung paano ba tayo makakaiwas na hindi pagmulan ng pagkakasala ng iba. Like for example, kailangan lang natin na ang landas na tinatahak natin o yung mga ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kailangan lang natin na sumunod sa kanyang mga utos at isabuhay yung mga talatang naririnig natin mula sa ating mga preachers and pastors. Yun. Siguro yun na din yung isang preparation para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So next, meron po bang mag-share? Para sa ating topic for today, meron po bang gustong nais magsalita o mag-share about sa topic natin para sa araw na to? Okay, once again and last, meron po bang gustong mag-share at magbahagi ng kanilang natutunan sa ating topic para sa araw na to? So wala pong nag-share sa araw na to. Naway ang salita ng Panginoon
natin para sa araw na ito ay Naging maliwanag, no? Naging maliwanag sa maliwanag atin. para sa ating lahat. Dahil napakaganda ng kanyang mga mensahe, bagamat nakakatakot, ngunit ito ay hindi dapat ikatakot sapagkat meron tayong gabay na maging ready. At paano magiging ready? Dapat maging mabuti Tumugon sa mga hamon ng Diyos. at tumugon sa mga hamon ng Diyos, sa mga Dapat nating gawin. dapat nating gawin. Amen. Ayun, maraming. Ayun, merong share. Sorry kasi lumabas ako. Okay lang yan. Okay lang. Sige, go ahead. Yung talata, yung ano natin, pinag-aralan natin ngayon, actually, ano to ang feeling ko talaga nung pagka binabasa ko din to sa sarili ko, yung ako sa audio Bible ko, na-inspire ako. Nakakakaba ako kasi dahil paghahatol to ito na yung ebidensya ng Panginoong Hesus na ito yung paghahatol na magaganap talaga. Tama si Pastor Reynolds, 100% meron talaga. Pero ito, para sa akin, nakaka-inspire kasi ano to parang sinasabi ng Panginoong Hesus, maging prepare tayo. Maging Yan, prepared. amen. Natatandaan ko yung panahon na nag-aaral ako ng para sa board exam ng nursing. Ang dami-daming topic, ang dami-daming subject, ang dami-daming oras na ginugugol namin. Ang pangunahing pakiramdam namin, yung kaba, yung takot na pilit namin ina-absorb lahat ng pinag-aaralan namin. Baka tawag dito, eventually hindi kami pumasa. Yun yung takot, yun yung kaba. Pero na-inspire kami kasi dahil ayan, tulad nung may mga teachers, may mga clinical instructors na hindi lang puro medical terms o subject lang. Kumbaga may mga inspirational parang si Jesus Christ, 'di ba? Oo, nagsasabi siya ng mga ganitong words. Nagsasabi siya ng mga ganitong katotohanan na nakakatakot sa unang pandinig. Pero hindi, dapat ma-inspire kasi piniprepare niya tayo. So, yun tulad yung pag-prepare namin sa board exam. Eventually, nakapasa kami. Isa ako sa nakapasa nun. So, may kaba man, may takot man doon sa mga unang maririnig. Dapat isa sa puso natin, inspirasyon to na sinasabi ng Panginoon. Kapag sinunod nyo yung mga pangako ng Panginoon, yung mga aral, maganda yung kalalagyan natin. Ayun lang po. Ayun. Maraming salamat Kuya Jan sa iyong na-share. Next, meron ko po bang mag-share? No? Yan, meron niya tata. Yun, go ahead, sige. Ayun, ako naman, Gunting. related kasi tayo, Baka nadumihan na yung tubig mo, nalaglagan ng tumi. Preparation at saka, preparation tsaka inspiration yung, kumbaga, naging, same kasi yung naging situation namin ni Kuya Jan. Yun nga, magkaiba yung pinake namin. So, ako bilang sa board exam sa LET. So, yun nga, sobrang hirap din. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tsaka, bigyan ko yung pressure.
nag-pressure ka talaga kasi dalawa yung kaharap mo doon sa ang tawag doon sa room. So bukod sa naka-record yung post, kaharap mo pa yung nag-read ng questions tapos yung magsusulat ng answers mo. So talagang grabe yung kaba at saka yung pressure na nararamdaman mo. So ayun, pero dahil gusto mo, dahil alam mo sa sarili mo na gusto mo makapasa, gusto mo na ginagawa mo ito because sa gusto mo makatulong, gano'n. So nagkakaroon ka ng spirit na at saka motivation mo, magagawa mo, makakaya mo, matatapos mo. So in dito sa topic natin, oo, nakakakaba siya, nakakatakot siya, pero as long as you have faith, as long as talagang malaki yung pananalig mo kay God, masasabi mo na magiging ready ka at makakayanan mong paghandaan yung pwedeng mangyari, yung possible na mangyayari pagdating ng time na yun. So dito, yung nabanggit yung pagtugon, nabanggit ko na. So, gawin natin ito, wholeheartedly, hindi lang sa ginagawa mo lang ka or gagawin mo lang sa dahil required ka or kailangan. So, kailangan, hindi sana, gawin yung isang bagay, hindi lang dahil sa, kailangan ko itong gawin para maging ready ako to face kung ano yung mangyayari or kailangan ko itong gawin para lang ma-save ako. So, hindi dapat ganun. So, kailangan, talaga, nandun yung willingness mo na bagay na yun at saka, yun nga, yung sigad naman yung nakakaalam ng totoong mangyayari at pwedeng mangyayari sa buhay natin sa bawat isa kung ano man yung paghatol ng nagaganap. So, yun lamang. Maraming salamat. Lalagyan ko para kadalasan ito nasisira. Ayun, maraming salamat, Bes. And next, meron po bang mag-share para sa ating topic para sa araw na to? So yun, since wala na, dako na tayo para sa ating closing song na panguna ni Jade. Andiyan si Jade. Nandito pa naman siya. Jade? Closing song na. Ayan, si Jade, nandyan ba? Ayan. Andito siya. Okay, go ahead na. Go ahead. Closing song. PM. Nickname. Name. Username. PTR ring. Client name. Team top 5. Voice volume. 50%. Default. Mute voice off. Media file volume 100%. Default. Mute media file off. Subscribe to Ayan, acknowledge natin si Pastor London. Ayan, kararating lang. Kasalukuyang closing song na natin. Si Jade na antay natin.
Sige, ako na lang sige. Hindi kasi, Ayun, si hindi kasi Giselle maganda Mananda. yung, No? ano yung, Ayun, with hindi kasi maganda pa karamdam ni Dave. Sige, Sige. nandito ko sa line, pero baka ewan ko dito siya. Sige, ako na nga lang. Sige. Ako na lang ang mag-ano sa kanya. MSG. OSG. MSG. John Phillip. MSG. Dave Housey. MSG. Augie on A20. MSG. Rose Salad. MSG. Okay, let's worship again. Para sa ating Panginoon. So, hindi ako ready talaga ngayon kasi hindi talaga ako yung naka-assign. So, anyway. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take time, my King. What you feel, let it be a sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, we are choosing, let it be a sweet sound in your ears. Let it be a sweet sound in your ears. Thank you. Yun ang ating closing song. Dako na tayo para sa ating prayer request. So, kagaya ng ating araw-araw o linggo-linggo na pinananalangin is unang-una yung ating mga pag-alaman ko kasi na may mga papasok na, no? May mga papasok na mga panibagong industriya ng mga trabaho sa mga susunod na araw, no? Sana panitiliin silang mag-work, no, nang may kasamang may kasama ng presensya ng Panginoon at upang nang sa gayon ay maging safe sila and mapanatili yung kanilang malusog na pangangatawan, yung mapanatili yung kanilang malakas o mapalakas yung kanilang immune system, no? At hindi sila dapuan ng mga virus kagaya ng kinakaharap natin ngayon sa ating bansa, yung COVID-19. Ganun din, linggo-linggo nating pinapanalangin yung ating mga frontliners na sana ay huwag silang magsawang maglingkod sa ating bayan na maggamot ng mga sakit. Palagi silang
panatiling maging malakas, malusog, at bigyan sila ng maayos na pangangatawan o kalusugan upang nang sa gayon ay magampanan nila yung kanilang tungkulin upang labanan ang mga sakit gaya ng virus na COVID-19. Panalangin din natin na yung mga therapist, yung mga licensed massage therapist na kung hindi man loloobin ni Lord na mag-work as massage therapist ang ating mga kasama, ay sana bigyan ng another financial resources, yung pagkukunan ng mga pangangailangan ng lahat ng mga masseur o mga masus. At yung mga nasasakupan ng mga hindi pa nakakapasok o makakapasok sa mga quarantine na tinatawag, no? Kagaya ng mga nasa category 4. And yung ating pamahalaan na sana pag-alaman ko na bukas maririnig na natin ng Pangulo ulit na magde-decide kung ano ba talaga yung kasalukuyan na mangyayari sa atin, yung magiging estado natin sa mga susunod na araw sa ating bansa. Sana makapag-decide sila ng tama at naayon sa kaligtasan ng lahat. Gabayan sana ni Lord ang mga namumuno sa atin, lalong-lalo na yung ating presidente na si Duterte, na i-remind sa kanya kung ano yung nararapat na maging kalooban ng Panginoon para sa ating kaligtasan. At sa susunod, meron po bang magdadagdag sa ating mga prayer requests na nabanggit? Go ahead po. Yung aking panalangin naman is sana humupa na yung kultura ng divisiveness na nararanasan natin ngayon, lalo na sa social media, yung paghahati-hati ng yung kultura na yun nga paghahati-hati. Kasi ako naniniwala talaga na kung mataas ang pananalig natin sa Panginoon, we are part of Him as one body. So, yung kultura kasi ngayon na nasa balita, nasa social media, hati-hati lahat, because of principles, because of belief, because of peer pressure. Yun yung nangyayaring kultura ngayon na sa tingin ko hindi nakakatulong sa worldwide crisis natin ngayon. Mas maganda kung marami, di ba? Marami tayong nagsasama-sama, ganyan. So yun talaga panalangin ko, yung humupa na o hanggang sa mawala na yung culture of divisiveness natin na nangyayari ngayon sa paligid. Ayan lang. Thank you. Maraming salamat sa panalangin ni Kuya Jan. Susunod, meron po bang mag-prayer request?
Baka meron kayong gustong ipanalangin. Gusto kayong dulog sa Panginoon na maisama sa closing prayer. Ayun. Yan si Beso. Good. Good. Ayan, gusto ko isama sa Panginoon yung RBI. So, ayan, ipanalangin natin na yung RBI makakuha pa ng maraming sponsors para mas alam ko kasi na mas makakatulong yun para fund nila para sa mga yun, talagang mas nangangailangan ng tulong. So, sana patuloy pang pagkalooban ni Lord ang RBI ng marami pang yun nga, sponsors, tsaka marami pang mag-partnership kumbaga. Kasi alam ko na soon magkakaroon ulit ng maraming programs or trees na makakatulong sa bawat isa sa atin. So, siyempre, hindi maiiwasan. So, kailangan din nila ng funds. At siyempre, yung mga stocks din, sa yun, yung mga sina pastors, yung mga nakakasama natin. So, sana patuloy pang ipagkaloob ni Lord yung provisions na nararapat para sa kanila. Dahil alam ko na nagpatulong-tulong din sila para mas mapabuti pa yung RBI, siyempre, at yung mga personal lives din po ng ating mga pastors at staff. So, sana patuloy pa rin silang gabayan at protektahan ng ating pastors. So, yun lamang. Salamat. Yun, maraming salamat sa panalangin ni Sel. Yan, about sa RBI, ano. And sa susunod, ano po bang gustong mag-add ng kanilang prayer request para maisama sa ating closing prayer? Hello. Talaga. Yun, go ahead po. Okay, game. Ready? Go ahead. Kaya pa magandang gabi. Una sa mga nandito. Prayer request, siyempre para sa akin, sa family. And then, siyempre sa ngayong, nararanasan natin pandemic. So, yun, sana talaga mawala na o tulog na lang masugpo yung kung nararanasan natin. So, maraming salamat. Yun, maraming salamat kay Kuya AJ sa kanyang panalangin. Ayan, next may susunod po mag-prayer request para sa ating closing prayer. Ayan, since wala na po, Pastor Reynold, pangunahan mo po kami para sa ating closing prayer. Sige po, tayo ay maglaan po ng oras para po sa ating pong pananalangin. Let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, una sa lahat, salamat po sa inyong presensya ngayong gabi. Salamat po sa mga salita po ninyo na nag-inspire sa bawat isa po sa amin, nagbigay ng lakas ng loob at awareness. Salamat po na ang mga babalang narinig namin ay hindi upang takutin kami, kundi bigyan kami ng sensitivity na napakahalaga ng pagsasahanda, ng preparasyon, lalo na po na talagang darating ang panahon ng paghatol ninyo, O Diyos, sa masama at sa mabuti, sa mga manampalataya at di mananampalataya. Salamat din po, Panginoong Diyos, na ito'y isang hamon sa aming lahat na dapat naming bigyang pansin, na gawin namin ang aming dapat gawin bilang manampalataya, ang maging
daluyan ng pagpapala, hindi daluyan ng pagpapalo sa iba, o kaya naman ay hindi maging sanhi kami ng pagkakasala ng iba. Sa halip ay inspirasyon kami, halimbawang tutularan hanggang sa makita nila ang sikreto na si Jesus Christ lamang. Salamat po sa mga nabanggit na kahilingan ngayong gabing ito. Ang kahilingan para sa amin pong pananalig sa inyo, ito'y patuloy na lumago, patuloy na maging ganap hanggang sa pagbabalik na Jesucristo. At yung isa sa mga kahilingan, tulad ng kahilingan po ni Brother Jopay. Salamat po sa katotohanan na dapat bigyan ng pansin ng mga tao ang pananalig po sa inyo. Dahil ito ang buhay namin, ito ang nararapat na dapat na makita sa amin, dahil doon ka nalulugod, O Diyos, sa aming pong pananalig. Salamat din po sa concern tungkol sa mga frontliners, sa mga gumaganap ng kanila pong tungkulin para po supilin ang nasabing pandemya na aming pong nararanasan, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi sa halos sa sandaigdigan. Salamat po sa mga inialay ang kanilang buhay para lamang mapabuti ang kalagayan ng marami. Ingatan mo nga po sila at patuloy din pong ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Salamat din po sa kahilingan para po sa RBI, ganoon din po ang RBI International. Dalayan po namin ang partnership ng RBI office sa mga individual, sa mga donors, partners. Bless mo po sila, talagang magkatuwang at matugunan ang pangailangan sa pondo na dapat meron ng RBI upang matugunan din po ang pangailangan ng bawat staff. Salamat po, Panginoong Diyos, na ang itinatag mo ay hindi nga po ito mawasak, sa halip ito ay magpapatuloy at patuloy na maranasan namin masaganang pagpapala mo, O Diyos. Pagpalain mo nga po ang bawat staff ng RBI. Salamat din po sa humiling nito. Pagpalain mo ang kanyang buhay, pagpalain mo ang kanyang puso, at ilahin po namin na balang araw maging partner din namin sa anumang paraan, maging sa pananalangin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo rin po ang may kahilingan para po sa pamilya. Dalangin namin ang bawat pamilya na ingatan mo po ang bawat pamilya na meron po kami, manatili kaming malusog at masigla ang katawan, ilayo sa anumang gawa ng kaaway, maging sa COVID-19. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy na pagkalinga at pag-aaruga po ninyo sa amin. Salamat po sa grupong ito na binuo po ninyo upang magkaroon ng devotion Saturday and Sunday. Salamat sa mga preachers, pastors na ginagamit po ninyo upang kami pakainin, upang kami ay patuloy na hubugin mo sa magitan nila. Salamat po, Ama. Salamat sa mga buhay na salita mo na aming sandigan, na siyang buhay po namin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito. Purihin ka nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen and Amen. 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 Okay. Amen. Maraming Evening, salamat, everyone. Maraming salamat. Welcome. Salamat din sa inyo. Maraming salamat din. Diyan, Thank you po. Pastor Joel, Okay. Pastor Joel. Welcome. God bless you all. Pastor Joel, Pastor Jerry. Okay, welcome. God bless you all. Hanggang sa next week. Thank you. Okay, hanggang sa next week. Bumaba na si Pastor. Pastor Jerry. Nandito pa. Si Pastor Joel, Pastor Okay. Jerry, bumaba na. Good night, everyone. Salamat, Pastor. Bye-bye. Salamat. Good night, Pastor Ray. Pwede, salamat. Ay, sir, kami kakanta kami. Bumaba na. Naku, nandiyan na naman si Crystal. Ay, kaya na talaga si Crystal. Inaantok talaga. Hindi ako naantok. Doon
Huwag nyo aasarin yan. Awayin ko yan. Magulo. Galing lang yung Ay, nako. Hi, Josel. Sel, hanggang kayo ba? Sel, hanggang kayo magaling ka pa sa akin, Sel. Ano na? Speech mode off. Messenger. Oh no, ops 25. Oo, Sel. Stop recording. Check.